tema. Affirmative side, pamatud-an niya nga ang Revelation chapter 17 verse 1 to 6 or 17 lang, chapter 17. Ang gihisgutan diha nga babae, sasama, aura gyapon na bersikulo. Ang gihisgutan diha nga babaeng bigaon, matud pa sa affirmative side, mao ang Roman Catholic Church. Pagka ni karon ni Jando Alabado from Bohol, o karon for 15 minutes affirmative speech to be delivered by Evangelist Mitchell, unsa ni? Bendilio. Asa sa pa? Mitchell Bendilio. Kay Evangelist Mitchell Bendilio is the evangelist. 15 minutes to present. Timers, start now. Okay, mayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan o mga kaigalaan dinhi sa Naga City, Cebu. O niinitak na mga kaigsunan o mga kaigalaan. Siguro ako mo ikatulo kaparisan, ikapat. Ikapat kaparisan. Ang akong kaatbang si Brother Jando Alabado, akong amigo sa personal, pero lantugi sa personal, lantugi kami, pero sa rason apan way labot sa korason. Pakpak kitang tanan. Naon sa mapunoon. Okay. Ang tema mga kaigsonan o kahigalaan, pamatud-an ko ang pinanayag ni Sisite, naghiskod niya ang babae nga bigaon. O ang maong babae niya, mao ang Roman Catholic Church. Mga higanag mga kaigsonan, usa ka makalilipay kini sa mga lalaki mga kaigsonan. Kamo dito bang sila? Apan mga higanag igsoon, kay Biblia man ang akong gigamit sumalas Biblia mga standard diferensya. Ang pinakasayon sa tanang sayon sa debate kanang magpamatuod ka sa butang naa. Ang pinakalisod sa debate ang pagsupak sa butang mabasa. Unsay trabaho sa affirmative? Pagpamatuod. Unsay pamatuod? Biblia o standard referensya. Atong ipabasa ang pinadayag 17 versikulo 1 ngadto sa 6 sa Kristohanong Katilingban Katoliko edisyong pastoral nga Biblia nga dunay imprimatur mga kaigsunan. Nagingon dire, ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka tasa, miduol nako og miingon, dali nga ri, pakitaon tikaw sa hukom sa harianong puta nga nagpuyo sa katubigan. Gidala niya ang mga hari sa kalibutan sa pagpamuta niya. Pagpamuta niya. Nangahubog ang katawhan sa iyang bino sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan, diin nakita ang babayi nga naglingkod sa pulang mananap nga dunay pito ka ulo og napulo ka sungay. Giputos siya sa ngilad nga ngalan nga nagtunglo sa Dios. O gisininaag dagtong pula o iskarlata nga gidayan-dayanag mga bulawan, bililhong bato og perlas. Nagkupot siyag tasa nga bulawan puno sa kangilaran sa pagsimba sa larawan sa mga Diyos-Diyos o kahugawan sa pamuta. Mabasa sa agtang ang misteryoso ngalan, gamhanang Babilonia, inahan sa mga puta o sa luod nga mga larawan sa mga Diyos-Diyos sa tibuok kalibutan. Nakita ko nga ang babayi nahubog sa dugo sa mga santos o sa dugo sa mga martir ni Jesus. Okay. Klaro o tinaw. Dunay karakteristik ang babae. Puta. Di na kayo kasulti. Unya ang iyang tirada mga hari. Karon mga kaigsunan, apa naa siya relihiyoso nga buluhaton pagtudlo sa pagsimba og dili Dios. Unya, nahubog siya sa dugo sa mga balaan. Karon, kay na may standard reference nga atong gipa-appeal
nga referensya asa atong tema. Unsa may gingon din sa Webster Comprehensive Dictionary, page 1124. Nagingon, Roman Catholic Church, the Church Communion... No. Scarlet Woman. Adara, Scarlet Woman. The woman of Revelation 17:4-6, an abusive epithet first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Okay. Yan na. Scarlet Woman. Kinsa nagpahayag standard reference. First applied to pagan Rome. Revelation 17:4-6. Literally to the Roman Catholic Church. Walay lalis. O ingno ni Brother Jando nga sayop ning akong referensya nga standard na dakong problema nga naman nagtugan ang maong referensya nga ang babayeng bigaon unang giaplikar dito sa paganong Roma. Niuyon ang Roman Catholic nga ang babayeng bigaon paganong Roma. Ang problema mo ni gidibatihan kay ang Roman Catholic muuyon nga ang babaye nga sa pinadayag 17 mao ang paganong Roma, pero pag iyong literally applied to the Roman Catholic Church sa standard reference, putol, incomplete. Pero kita kay mutuo man ta. Di pa din ina na mutuo ko ana Brother Mitchell. Pero musupag ko sa sumpay nga literally applied to the Roman Catholic. O ni nga ang katunga sakto, ang katunga sayop na tama rong. Murag isda tamarong. Tanaw pagsupak. Karon. Bingon na ba isa? Nasayop ka! Kay kanang pinadayag 17-18 ang manulunda nag-ingon nga ang babae diha mao ang bantugang syudad. Hala. Murag maka mo. Mura. Ato ko nung tanawon, maka-episode ba? Ato sang basahon ang pinadayag 17. Matong di siya musugot sa Court of Rasas kay na may ana na daw di ana. Basahon atong pinadayag 17. Kayi nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagmando sa mga hari sa tibuok kalibutan. Hala. Pindelyo, nga nito ka sa Webster Dictionary na literally applied to the Roman Catholic Church kay ang manulunda ningon nga syudad man na. Di na ako na problema sa standard reference. Nagets. Kung sayop nga ang babaeng bigaon aplikado sa Roman Catholic Church, dili akong sayop sa standard reference. Hala. Unya araba na ay Roman Catholic Church dinukon ni Kristo standard reference tuuhan. Botange. Karon, ang problema igsoon kay ang pinadayag 17-18 ni dugang pagduot kay unsa man ang Catholic Church walay syudad, unsa man ang Vatican City barangay, asa man ang barangay City Vatican City na ana aton tanawon sa Castle Dictionary. Sa Concise English Dictionary, sa Scarlet Woman, o siyang pahayag. Isolte ang page, Scarlet Woman. O sa page de, Scarlet Woman, pangita. Tanaw na to, o unsay laing definition nga naglengkom gihapon nga ang babaeng bigaon mao ang Roman Catholic Church. Okay na. Page 1196. Okay. Scarlet Woman.
worldliness or sensuality, pagan or people room. Uy! Unsa di ay? Scarlet woman. Padayon, Revelation. Revelation 17:4-5, a prostitute of scarlet cloth. Okay, ito na. Unsa di ay ang definisyon sa mga diksyonary? Ang scarlet woman, people room, pagan or people room. Naragapon ng pagano. Naragapon ng pagano yung Roma. Pero naa siya ay partner, magtiayon niya bang ka-partner, kapares, people room. O niya, asa man ang people room? Di ba ang people room Vatican? Ha? Di ba ang people room Vatican City? Okay mo kumplitahan, maadto ko. Ato ko nung basahon sa comprehensive Webster Comprehensive Dictionary, Vatican. Atong tanawon ang Vatican. Vatican. Page Page 1390. Vatican City, a sovereign people state within the city of Rome, established June 10, 1929, including the Vatican and St. Peter's Church, along with the square in front of it. asa ang Vatican City? Tuas Roma. Onya ang babae asa naglingkod sa mananap nga doon ay 7 kasungay na pulo kaulo nga matod pa ni Sok Fernandez kanang maong mananap mao ang Roma. Higala Gigson. May man mi diri kay landong mo. Nining takna sa kaponon. Damor nga iyang gamiton ang babae nga mao ang bantugang syudad. Damor nga mulutaw nga Roman Catholic Church kay mutumbok sa Vatican City. First applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Onya, nga naman, nagingon sa Biblia nga maong Vatican, maghari sa tanang syudad, kinsa may nangulo sa Vatican City, mao ang Papa sa Roma. Onya, ang Papa sa Roma, unsa man iyang posisyon, iyang giangkon nga gahom, kasaysayan ng daigdig, page 74, unsay gingon. Page 74, nagingon. 74. Iginiit, 74, page 74. 74? Tara. Kaning subalit. Iginiit. Iginiit, kali. Muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa Papa. Unsa di ay giangkon nga kagawom sa Papa, tanang hari sa kalibutan under niya. Unsay pinadayag 17-18 ang bantugang syudad magahari sa tanang hari sa tibok yuta, dili haom. Higala Gigson. Kung supako ni Jando ang Roman Catholic Church nga ang Scarlet Woman Reaper, dapat supako niya po ang pigan Rome nga ga-reaper ang Scarlet Woman, ang bigawang babae. Mo man naging referensya. Higala Igson. Higala Gigson, nining taknaa sa kapunon. Ang ako nga pagpamatuod. Nabasan ako sa Biblia nga doon ay bigawang babae. Sa pinadayag 17. Nabasan ako sa reference, standard reference nga among daw ang baong babae. Tay! Okay, dagang salamat. Lamanosa. Okay. Salamat sa presentation. Kanya, di ba ta kasi siguro, ligon mo ito, kaya na may mukubar o pangutana. Tanahon ta. Okay. 10 minutes
Pangutana gikan sa negative side from Jando Alabado. Timer. Yan ang santo. Now, Kapaan santo. for 10 minutes. Unang pangutana. Kay niuyon ka man kaganina sa imong stand, nga ang babaeng bigawon sa Revelation 17 mo ang bantugang syudad. Ang pangutana, nga nung gabuot-buot makagimo. Daghang salamat ka pinakasayong tubag. Og nagbuot-buot walang unta ko di ko mo gamit og reference standard. Wa ko gabuot-buot. Mao nang nigamit ko. Og nagbuot-buot pa unta ko, gayaw-yaw lang kog ako diri nga gadala ko comics. Daghang kaing salamat sa nindot og sayon kaing tubag. Next Pangutana. question. Sunod nga pangutana. Matod nimo wala ka nagbuot-buot. Ang pangutana, asa man sa Biblia nato mabasa nga ang babaeng bigaon giinterpret sa anghel ug Romano Katoliko. Motubag na ko. Motubag na ko. Hinundumi nga ang atong topic Biblia. Objection, moderator. Okay. Wa Is pa your ko na objection? human. Objection. What is your objection? Wa pa Ako- ko na human. Og tubag. Tuibdik siya, human sa kog tubag. Di ba? Padayon, padayon. Ang tema, Biblia referensya. Busa kung mangutana ka, iapil ang referensya. O ang Biblia, kay mo man ay imong gipirmahan. Di ba? Counter objection. Okay, objection. Ang akong pangutana Biblia, napakudiha, kulatan ng referensya. Tubagasa. Matod nimo wala ka nagbutang, wala ka nagtumog imuha. Karon, asa man sa Biblia mabasa nga ang anghel may interpret nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Romano Katoliko. Moderator's time sa. Kay objection to. Oh. Sige. Ang tema sumala sa Biblia og referensya. Biblia o referensya. Mm. So, inyong gibutangan og conjunction nga and. Mm. So, you have to present separately, biblically, and Reference. reference. So, ang iyang pangutana, Sa Biblia. sumala sa Biblia. Ah, okay. So, you're obliged to answer Yes. biblically. Okay, biblically. Kay niing nangutana man kag Biblia, kung mabasa na ako litra por litra sa Biblia, nga ang babaeng bigaon, mao ang Catholic Church, Roman Catholic Church. Ang tulo na ba nimo? Moderator's time. Dihan nga punto, challenge question. That is considered a challenge question. Kaya bawal sa atong Wa rules. pa man ko, objection, objection. Gamay lang Wa naman. ko na ingon nga pildi na ka. Wala man di ang Ah, ang challenge question pag mag-pinpoint na kag maoy kipasabot considered siya nga challenge question. considered. So, Considered. okay. Change your Okay. 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 Akong tubag Ah, na ay mabasa sa Biblia nga naghisgot nga ang maong babae Catholic Church nga nang gukod ni patay sa mga Kristohanon. Basahon ako. objection moderator. Okay, what is your objection? Wala ko nangutan ng footnote. Okay? Wala ko nangutan ng footnote. Ang ako pangutana, Basic. kay wala makahaka nagbuot-buot og imuha, asa man sa Biblia nga ang anghel, minaha? Nga ang anghel may interpret O Catholic. nga ang babaeng bigaon sa Revelation 17 mao ang Roman Catholic. Okay. Tayo pabasa sa moderator. Pinadayag 17 footnote. Basa moderator. Okay, basa. Ay, moderator, ayaw ka! Moderator, sa ano ba dungog? Imo niya nang ialahaw? Asa nga chapter, asa nga Pinadayag 17 And I saw the woman drunken with the blood of the saints. O, manulunda na, ha? Refers to these empires under false religions which persecuted Israel during Old Testament times, actually up to the time of Christ, and with the blood of the martyrs of Jesus, points to the millions in the church age who gave their life for the cause of Christ. The Roman Empire began this persecution of Christianity, of Christians, and was followed by the Catholic Church. Oh, katala! And when I saw her, I wondered with great admiration. John is amazed at seeing at all this. Tona! Okay, Sunod pa ko na. sunod kang pangutana. Uyon ka nga kanay imong gibasa na asulot sa open and close parenthesis, yes or no? Butubag na ko!
Sige, tubag. Masulod ba na sa Objection, open moderator. emphasis? Last fix Objection, pa! moderator. Last fix pa! Objection, Okay, moderator. Mr. Moderator. Moderator Ang iyang time. pa. Okay. Moderator's time. Atong Objection. klarohon ni. Ang iyang pangutana, muuyon ba ka nga ang imong gibasa nga naa sa sud sa bersikulo pero naka-bracket. Mm. Meaning to say, dili siya sa sud yun sa original verse. Manay, naka-bracket siya. Ang pangutana niya, uyon ba ka nga ang imong gibasa diha na ginamit ang Okay. nakasud sa bracket. Okay, mutubag na ko. Mutubag na ko kay nisayaw na. Okay. Ang iyang pangutana naabas Biblia. Objection, moderator. Uyon ba ka? Objection ko, moderator. Kay categorical akong pangutana. Yes. Mr. Moderator, balik ka sila na kasultiyon. Tanan, paumanon sa ko. Yan lang siya pa. Balik ko lang ang pangutana ako. Moderator's time. Oh, sige, Understood sige. na. Ang regulation na to, if the question is categorical, the answer must be categorical. So, Biblia, uyon ba ka- excuse me. Laman, Sige. excuse time. Uyon ba ka nga ang imong gigamit nga bersikulo na ginabasa sud sa bracket, uyon o dili? Oyon, mubita lang ninyo kung oyon ko, pero naas versikulos Biblia, naas sulos Biblia. Okay. Kaya ang iyang pangutan na Biblia man, mubita din sa musugot ang referensya akong basahon, standard reference. Continue your answer. Okay. Mauna, ang iyang pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga naging manunod na, gibasa na. Niya, ambot na kung sa sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod nimo ganina nga ang babayi naglingkod sa mananap nga pula. Ang pangutana, unsa may interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Okay. Ang ato lang, tas inyo dito sa Fernandez. Ang mananap na pula. Objection, moderator. Okay. Objection, Your moderator. objection? What is your objection? Wala ko nangutana kung unsa gisulti ni Sok. Ang akong interpretation sa anghel mahitungod sa mananap nga pula. Mr. Moderator, excuse me, ma-objection ko, Mr. Moderator, sa clarification lang ko. Counter objection. Dili counter objection, o magsige ni, nga di pa ko magkahumang istorya, iya dayon kong nang distract, blakan, dili mayo. Pahumanon sa akong istorya, usa sa object. Sige. Atong pahumanon O sa pagka-formal lang ng debate ha? Sige. Tubaga pagbalik, iwason usa ka mo object. Oo. Sige, Una. continue. Okay. Ang anghel, ang iyang interpretasyon, nga gipahayag, ang napulo kasungay nga mananap na pulag pito ka napulo ka ulog pito ka sungay mao ang Roma giyon si Sok Fernandez. Mao na siya ang interpretation nga naa diha naglingkod ang babaeng bigaon nga mao ang Roman Catholic Church o ang maong bantugang syudad ang Vatican City naa sa Roma nakahipon kay ang babaeng bigaon ang maong syudad naa nagamhimutang sa Roma. Daghang salamat. Sunod nga pangutana. Okay. Matod sa verse 8, nagsulti ang anghel. Ang nakita mong mananap, buhi kaniadto apan patay na karon. Ang pangutana, patay na ba di ay ang Roma panahon ni Juan? Mutubag na ko. Yes, tubag na. Naay namatay, naana po yung nabuhi, kanamay mo puli. Kay Papal Roman. Di ba klaro? Naay Objection, patay. moderator. Ano to na? Okay, patiwasasa daw siya. Oo, siya naman po. Tiwasasa for 1 minute, then after objection. Halang kayo ni matubag yung pangutana. Naay patay, naapoy buhi. Kay pagkamatay ni Pope Francis, ni Puli Mampodse, kanang mao karon nga Papa, di na namatay na ay buhi kay ang maong definition, people Roman, di man nag-single og personal pronoun nga siya lang. People ba, kahom, papasi. Objection. What is your objection? Naabot siya po Francis. Ang akong pangutana, sumala sa verse 8, giingnan sa anghel si Juan. Ang nakita mong mananap, buhi ka ni adto apan patay na karon. Therefore, patay ng mananapa, panahon ni Apostol Juan. So ang pangutana, ingon ka man nga Roma na, ang pangutana, patay na ba ang Roma panahon ni Apostol Juan? Yes or no? Counter objection sa ko. Counter objection ko. atong pagtagag. Iya kong gibutang-butangan, iyong kuno kong Roma na Pagan Rome o Roman Catholic Church. Unya, ang Roman Catholic Church, ang maong syudad diha, mao ang Vatican City, na naa diha, naghari ang Papal Rome, ang papasi. Sunod nga pangutana. Klaro. Sunod daw nga pangutana. Sunod. Asa nato mabasa nga sa panahon ni Apostol Juan, patay ang Papal Rome. Matubag na ko.
Motabag nako. Ang prophecy gani dili kay diha-diha dayon. Ang kaning mananap ba? Pat yun so malabot o patay na sa panahon ni Apostol Juan? Wa po ka wa po naging mga anghel nga. Objection, moderator. Okay. Peso. Wa kaya po ni. Kategori na lang pangutan na. Ningon na ang moderator na pahumanon sa kogtubag, di ko mo tulong. Yan lang, kung patubanan. Sa mapod. Wago ningon ang anghel diha nga patay na ni sa akong panahon ni Juan. Wago na ningon ang anghel nga kining mga napaha namatay na ni panasamon imo-imo ra na. Motaon gani ka propesiya ibutang ang future event kay prophecy ang pinadayag prophecy dili kay payon ni Juan mo makita ninyo nga mabalik ang Ginoo ibalik na. Nausa mo po. Sunod nga pangutana. Sunod na tubag. Unsay giingon sa anghel? Ang mananap nga imo nakita patay na karon o ang giingon siya ang mananap nga imo nakita patyunon pa sa unahan? Matubag na ko. Maubitaw na nga nigamit siya og mananap patay na karon kay propesiya na nga dunay panahon mamatay di karon namatay. Naamay mo puli, di na mo puli patsulod og ba. Naon sa mga bunay propesiya dan do. Sunod nga Sunod. pangutana. Matod sa anghel sa verse 8, mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang pangutana, o asa man ang Roma sa panahon ni Apostol Juan? Nasa kahiladman o nasa babaw sa yuta? Kahiladman basas langit kagikan. Objection, moderator. Natanawa na unsa na po wa pa gani ko nahuman. Oh, humanan sa Wa pa gani ko nahuman. Ayaw sige pabadlok moderator. Ayaw sige padlok. Kategorikal ang pangutana, moderator. Kategorikal. Bitaw kahiladman. Di ka kahiladman o di ko kahiladman basas langit kagikan. Di klaro. Onya, matod di mo patay na ngano mang nilo. Dito mo kaya lagi mo puli. Kaya tanawa na sulod na noong ka. Sunod nga pangutana. Asa ang imong dokumento nga sa panahon ni Apostol Juan ang Roma naa sa kahiladman o wala sa babaw sa yuta? Mutubag na ko. Mutubag na ko. Ha? Mao man gani na nga naay pito ka bungtod kay ang Roma nas ubos ka bungtod taas. Ay naon sa man pud wa gatong propesiya. Mao na problema sa tao way tuon-tuon propesiya. Kay ang iyang umalabot ipahitago karon. Naon sa man pud noon? Pagtondo. Wa pa ka di ba sa Adventista? Objection, moderator. Pagtonta ka kayo. Objection, moderator. What is your objection? Policy of ad hominem ang gihimo sa kong kontra ay ipahalata. Sige. Okay, sunod nga pangutana. Okay. Kay niingon ka man gyud nga kanang mananapa mo ang Roma. Sumala sa verse 8 niingon ng anghel nga kanang mananapa mao ikawalong hari. Uyon ka sa giingon sa anghel o supa ka? Matubag na ko. Matubag na ko. Adi ang gisgutan na po. Kina na mo po pito ka sungay. Oh, Pito yung ka uli. objection, moderator. Kunya, inundom ang teknik ni Gando, ang mananap, dili, Objection. ang hari diha, dili ng mananap, ang pito ka ulo. Wa gatoon. Ang pito ka ulo sa mananap, po'y hari. Moderator's time. Ato sa atong ibalik ang atong roles, no? Ang pangutan na uyon baka o dili. Oh. So, let me Sige. finish. Ay, sa- Uyon baka o dili, meaning to say, answerable by yes or no. Akong yan sila. Wa may kadungog. Sige. Ibabalik ang pagkutan na kaya ito, Siran. Sige. Okay. Usbon ako ha, moderator. Ang pangyo nga o categorical una. Hangyo na. Balikon nako akong pangutana. Niingon ka man nga ang mananap nga pula maong ang Roma. Unya, miingon man ang anghel nga ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa giingon sa anghel o supa ka? Ang akong gisupak ikaw, kaya wag ko nagkalimaw na. Ang akong gisupak ikaw. Uyong ko sa anghel. Okay, Dera. Objection. Dera, Categorical. Mr. Moderator, napag 1 minute. Dili. Ang pangutan na basta kategorikal, palihog lang dili tiwason ang imong tubag. Ni uyon na gani ko, ni uyon ko. Ni uyon ko sa anghel. Ni uyon ka. So uyon ko sa anghel. Paminaw, nitubag ko uyon ko sa anghel. Pero, ato sang klarohon. Balik ang pangutan na. Ingon ka ganina nga ang mananap nga pula mo ang Roma. Ah. Pero ang gingon sa anghel, ang mananap nga pula mo ay kawalong hari. Uyon ka ba sa gingon sa anghel o supa ka? uyon lagi ko sa anghel. Okay. Apan akong gisupak. Paminaw. Di pa din ibulangan. Uyon ko sa gisulti sa anghel. Ang akong gisupak ikaw, kaya di na mao. Ang ikapulong nga ulo, ang ikapito nga ulo, mao ang maghari. Dili kay ang mananap. Ang mananap, dunay pito ka ulo. Onya na pulo ka sungay. Iya bang giutay-utay kay wala ginasabti ang propesiya. Sunod.
Mao na nga tanduga gyud ang standard difference. Ang kuan kay di ko ka katandog ana, wa ko ka sa mo ani. Okay. Sunod nga Last pangutana. question, last answer. Ah. 1 minute and 11 seconds. Niingon ng anghel nga kaning syudad mo ang Babylonia. Unya ang inyong propeta nga si Ellen G. White siyang librong mga hitabo sa katapusang panahon ni ingon nga ang Babylonia diha mao ang protestante nga pagtuo. Uyon ka ni Ellen G. White o musupa ka? Mo tubag na ko, mo tubag na ko. Isa, moderator's time. Moderator's time. Ang imong pangutana, something nagdala og misleading kay imong gi-quote nga wala nimo ipakibasa. Basahan sana ako moderator para Basa. pagtanong. Kay nag-istorya ra siya, way basa-basa. Sige, may gani. Pabasa dayon ipangutana. Sige. Ingon dire. Cut it time. Mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White pahina 214 nagsulti. Diha sa ika-18 ang kapitulo pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa paggawas gikan sa Babylonia. Sumala sa kasulatan, daggan sa katawhan sa Dios ang anaa pa sa Babylonia. Ug sa asa mga relihiyoso musunod ni Kristo, walay duha-duha. Anaa sa mga nakalaing-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Okay, mo tubag na ko. Mo tubag na ko. Sige. Ang iyang gigamit pinadayag 18, ang among debate pinadayag 17 kalayo. Naunsa man po gigamit manggaling libro ni Ellen G. White, wa po na tulong. Wa pa natulong sa bersikulos among at kapitulos among gidebatehan. Wa pa po niya nasabti aon sa gipasabot. May gani. Doola brother Salwat, doola igsoon, doola. Apel sa brother. Ayaw apel sa. Okay, klaro. Onya, niingon ang iyang gibasa. Nag-ingon ang Dios. Time is up. May gani, natang kang time. Salamat sa interpolation, sa cross-examination, coming from the affirmative to the negative side. And now, to sa negative 10 minutes presentation 15 minutes presentation from Jando Alabado of Tagbilaran City, Bohol. Start now. Mga kaigsoon na naingon siya layo ora kuno kayo. Ako lang tiwas sugbasa. Kay nibasa man siya kanina Revelation 17 verse 18. Na may sumpay na Revelation 18. Atong basahon ang verse 18 ay ako ilaho sa kapitulo 18. Ang nakita mong babayi mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Tapos niini, 18 verse 1 ha, sumpay ha. Point of order. Ang tema specific sa Revelation chapter 17. Kaniha gani, Revelation 17, 1 to 6, imong giapit ang whole chapter niya muda. Ang ko na lang daan. Sugot ko nga iyang gamiton ang basahon ang iyang Revelation 18. Basta mo surrender siya sa Revelation 17. Counter objection. Counter objection. Wala nilayo ang ako ang pamahayag sa tema tungod kay ang Revelation 17 verse 5 nagisgot man sa Babylonia. Busa ang 17 na may sumpay mo ginang gasugod og tapos ni ini. Okay, Mr. ko Moderator. nilayo. The same context na ko moderator. Mr. Moderator, naatay chapter 17. Pag imo lang tugutan, maguba ang atong tema, mabuwa taga-tema. Okay. Moderator's time. The objection to my understanding, the point of order cannot be granted because the text na gigamit sa negative side, same issue about Babylon. Yes. So do not make any sense nga diin imong supakon nga ang teksto nag-refer gihapon sa Babylon in which maoy gidibatihan karon. So, padayon ang presentation. Another point of order. Objection ko. Wala ang among ginidebatehan Scarlet Woman. Wami kay specific o Babylon. Lahi ang topic o Babylon. Specific may Scarlet Woman. Wami kay ang Babylon. Okay. Specific may Scarlet Woman sa Revelation unsa na siya. Ato sa sulbaron kana amoy. Counter ko moderator. Okay. Sa 17 verse 5 moderator nagiingon dire. Nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngala nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babylonia, inahan sa tanang bigaon ug kangil-aran sa kalibutan. Unya ang akong gitiwas ug basa, nagisgoto about sa pagkapukan ni ining maong Babylonia. Ano mo reklamo man siya nga ang Babylonia gisgutan sa unahan, maura man ning Babylonia nga naa sa 17 verse 5. Okay.
ang imo nga side nga Scarlet Woman actually general specific na siya. Generally refers na gyapon sa Babylon. May labot ra gyapon sa Babylon ang isyu. Ang among tema, pamatodaan nga ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, dili Babylon. Muna nga, ang atong tema daw, tagay sa Babylon. Gahisgot ta og Revelation 17, kinsa na siya. Applicable to pagan Rome o sa literally sa Roman Catholic Church. Moderator. Madaghan na tananon. Wala ganin niya nasupak, wala ganin niya nasupak na. Nga Catholic, Roman Catholic Church o niya, Buddhismo siya Babylon, puro namin ni affirmative. Okay. Wala na negative. Ang ako role model is pagsupak sa iyang interpretation, di ba? So, ang iyahang ako lang ipaklaro para sa mga nagtanaw karon. Namo ko giingon diri magod sa Revelation 17 verse 4. Nagsapot ang babae og dagtong pula, mo ni Scarlet Woman giingon niya. Dagtong pula og hayag pula nga gidandayanag mga bulawan, mahalong mga batog, mga perlas. Nagkupot siya, kinsa maning siya katong Scarlet Woman iyang giingon. Nagkupot siya kupang nga bulawa nga puno sa law ang hugaw mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang, kinsa maning iyang, ang Scarlet Woman. Nahisulat siyang agtang ang usa ka ngalang ang may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babylonia. Inahan sa tanang bigaon o kangilaran sa kalibutan. Busa, wala ko ning layo sa isyo. Kay Scarlet Woman, nag-refer na sa syudad sa Babylonia. Mr. Ako ning layo. Moderator, di ko tala ni matapos. Affirmative ko, negative siya. Ang akong gi-affirm, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, iyan ang inigan. Iyan ang inigan. Okay. Dili ka magpamatod sa Babylonia. Moderators time. Ikaw ang affirmative side. So, ikaw ang affirmative side. Kung ang iyang gigamit nga negation refer sa imong gi-affirm, then the same issue. As a negative, iyang supakon nga di na Roman Catholic Church. Oo, gani, dili ko Roman Catholic. Kaya, magpamatod sa Babylonia, di na nasupak mo din na. Oo, gani, dili Roman Catholic, kay Babylonia. Mao ni ang tumoy sa iyang atong patiwason siya sang presentation. Sige. Oh, tiwason So let ako. us allow him to continue his presentation. Aron to masuta kung kinsa na ang maong Babylonia, basig lahi na ang Babylonia. Ha? Padayon, Sige. Padre Jando. Ato balikon ha. Akong time. Pinyo akong time. 17 verse 18. Ang nakita mong babae mo ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Chapter 18. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga mananaw gikan sa langit. May dako siyang gawng nga nahayag ug ang tibuok kalibutan siyang kahayag. Misinggit siya. Napukan na gayod ang gamhalang Babylonia. Karon, nahimo na siyang pinuy-anan sa mga demonyo, gabtanan sa mga daotang espiritu, ug sa tanang hugaw dulumtanang kagamahanan, kalanggaman. Sa to pa, kaning Babylonia nga nasa Revelation 17, sa verse 18, napuka na. Napuka na. Unya, o sige ingon sila ang libro, sumala sa tagna sa pinadayag 18, ang, di mo ko nabasa, diha sa ika-18 nga kapitulo sa pinadayag, ang katawhan sa Dios gitawag sa paggawas gikan sa Babylonia. Sumala sa kasulatan, daggan sa katawhan sa Dios ang anapas Babylonia. Ug sa asa man nga relihiyoso nga pundok makita karon ang labing dako nga bayan sa mga sumusunod ni Kristo. Walay duha-duha. Anaa sa nagkalain-laing mga iglesia nga nagaangkon sa protestante nga pagtuo. Ang ilang propeta ni interpret nga kanang Babylonia protestante na. Ang pangutana, aminado ba ang SDA nga protestante sila? Sige ingon dire. Adult Sabbath School Bible Study Guide, 1st and 2nd quarters 2020 sa pahina 168. As Seventh-day Adventist, we are Protestants, which means that we believe in sola scriptura. Protestante sila. Ingon ang ilahang propeta, kanang Babylonia riha, protestante na. Unya, pasangilan mo Romano Katoliko? Objection, Mr. Moderator, objection. Point of order, Mr. Objection, Mr. Moderator. Okay, mane. Ang topic, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman Revelation 17. Ni ato naman siya 70 Adventist Babylon. Layo naman kayo na. Mr. Moderator, pasurindira sa siya Revelation 17 Scarlet Woman Repertoire Roman Catholic Church. Kaya atmong debatihan ng Revelation 18. Okay. Atong tagaan o Counter. balance nga desisyon no. Ang mugula magud ani Brad Jando, dili na nimo ma-mention nga gub-on nimo ang iyang Roman Catholic. So wa pa man gud mahuman.
Iyahang pamatuod nga kanang Scarlet Woman Roman Catholic. Akong gubon pinaagi sa pagprove nga ilang libo lagi mong protestante na. Okay. So, balik ko na ko ang atong clarification. Negative man siya. Oh, Kay negative man siya, kung ang imong pagsabot, Roman Catholic niya, pare na dili. Kay negative man siya. Oh. So, sabihin na lang niya. Di ka kabuot kay negative siya. So, continue your prostitution kay negative man ka. oh. Pauyonon ko nimo si mong istan, unsa naman taong to eh? Oh, ay sunod ta. Arita karon sa kuan, sa kuang istan. Oh. Arita karon sa kuan, sa kustan ako. Sumala sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1, bersikulo 20. Nagsulti si Apostol Pedro sa maing balita Biblia. Apan labaw pa sa tanan, inumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Walay si bisan kinsang makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Aron, sa Biblia, ang anghel nag-interpret na sa giingon sa Revelation 17, unsa man ang Scarlet Woman, mauna ang bantugang syudad ni Oyon siya. Nya kanang bantugang syudad giingon sa verse 5 mao ang Babylonia. Ngano magbuho makagimo nga Romano Katoliko nga di may Babylonia. Oh. Pagguba to ha, pag negative to. Ikaduha. Nag-ingon ang ilahang libro nga si Kuan si Ellen G. White na nagsulti din sa page 214 akong gibasa ganina. Ingon dire. Ha? Giingon dire sa kuan, yun dire nga page 194. Ingon dire. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito, uban atong mga pulpito. Isa ni pulpito sa ilaha. Sa SDA nga pulpito ni. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito, uban ang sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot, gidagkutan gikan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Sa ato pa, daghan nila magsulti og mga bakak nga mga tagna. Karon, kaning tagna sa Revelation 17, aron dili mahimong bakak, gi-interpret na sa anghel. Ingon dire. Ang tema ni Bendelio, ang daotang babae, ang Scarlet Woman, mo kuno ang Romano Katoliko. Sa Romano Katoliko? Iglesia. O sige mo sa anghel. Ang kahulugan niya na bantugang syudad. Ang pangutana, kinsa may inyong tuuhan, si Bendelio nga nagsulti nga Romano Katoliko na, o ang anghel nga nagsulti bantugang syudad na. Pili lang mo. Sunod. Sumala sa verse 5. Nahisulat siyang agtang ang usa kang ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babylonia. Therefore, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia, dili ang Romano Katoliko. Kung to iso niya kini, aron himuon niyang iglesia, dili gihapon mo igo sa Romano Katoliko, kabalumog nga no? Ingon dire, sa verse 6, siyang gibasa, kaning bayhana, nahubog sa mga dugo sa mga santos. Nahubog sa mga dugo sa mga santos. Sa ato pa, mato pa silang kauban nga si Rinaldo Condino, ang kahulugan ni ana, tigpatay nagsantos. Nga pangutana, tong di pati sa Cagayan de Oro sa una, nangutana ko ni Rinaldo Condino, ang Romano Katoliko ba nagpatay ba og mga santos? Kung tinuod, hinganli. Way nangalan si Kuanoy, si Rinaldo Condino, hinglaban pas dirilaig, walay natugan. Kadugay ni ingon maggumbursa. Gumbursa, santo ring gumbursa. Ingon dire, ang babaeng bigaon nahubog sa dugo sa mga santos. Buti pa sa butig pamatay nig mga santos. Nya ang motor mo Romano Katoliko tigpatay mga santos. Nga ang Katoliko magaling mo deklara kanang tawhana ato ng tahuron kay kana santos. Nya patyo na hinuon. Ang tigpatay sa mga santos, ang dili mo tahod sa mga santos mo onay Babylonia. Ano ba sila mo Romano Katoliko? Layo ra kayo. Ingon ni santos sa simbahan Katoliko si Tiatira, AD 538 to 1565. Ilan ni basahon? Saning nga libro? Daniel and Revelation. Ingon dire. During this period, the Christian church was responsible for many of the good things happening in society.
It ran the hospitals, orphanages, schools, and missions. And among its members were faithful Christians such as Saint Francis of Assisi. Tigdeklarag santos ng Romano Katoliko, dili tigpatay. Ang Scarlet Woman sa Revelation 17, tigpatay ug mga santos. O sa gingon. Oh, yan na. Oh. Sunod. Sa gingon diri sa kuan sa 17 verse 8. Ingon siya ang mananap nga pula nga gisakyan kuno sa babaeng bigaon mao kuno ang Roma. Ang iyang rason tungod sa dunay gingong 7 ka buntod. Unya, ang pangutana, kanang 7 ka buntod diha usa may hubad sa anghilana sa verse 9 kining butangan nagkinahanglan og lalom nga pagsabot. Ang 7 ka ulo mao 7 ka bungtod nga gilingkuran sa babaye. Kanang bungtura gilingkuran sa babaye. Sa ato pa kay ang babaeng galingkod dili man literal, natural ang bungtod nga gilingkuran dili pod literal. Ngano mo man imong literal? Sunod. Ang 7 ka ulo nagkahulugan og 7 ka bungtod, sila mga 7 ka hari. Karon, sa unahan nato basa gingon diha sa Revelation 17 verse 8. Ha? Ingon diha. Ang ingon diha nga kanang 7 ka bungtod, 17 verse 10. Napukan na. 5 na siya ha. Ang kanang 5 ka buntod dili na literal nga buntod para pasangilan nimo ang 7 hills of Rome. Dili na literal nga bungtod. E kanang 7 ka bungtod nagkahulugan na siya 7 ka hari. Unya ang 5 nila napukan. Ang 5 sa verse 10 napukan na ang 5 kanila. Kung atong sabton nga mo na ang 7 hills of Rome, napukan ang 5, saan nalangkat ng 7 ka bungtod o 5 ka bungtod? Wala oy. Napukan na. Di nalangkat di ay, saan nalangkat, naibot, nawala. Wala. Napukan na ang 5 ng gingon niyang 7. Napukan na ang 5. Sunod. Ang usa, apan naghari pa ang usa. Sa ato pa, sa 7 ka bungtod, nagkahulugan ng 7 ka hari, ang 5 nila napukan na. Ang usa naghari pa. Nya makaprove ka kanako nga sa Roma dunay usa ka bungtod. Nya ang 5 ana nalangkat. Wala. Pataka lang mag-interpret. Ang problema, ang anghel ni-interpret na. Kanang 7 ka bungtod diha, 7 na kahari, ang 5 nila napukan na. Di na literal nga bungtod sa Roma. Gawas kung nakay prueba nga ang 5 ka bungtod sa 7 ka bungtod sa Roma nalangkat na. Ug wala kay prueba na di gina Roma. Sunod. Apan naghari pa ang usa ug umaabot pa ang laing usa. Say mini sa umaabot pa, ato ibutang nga kana bungtod na sa Roma. Say mini sa umaabot pa, mutubuay pa. Mutubo pa na. Inyang gingon diha, inig-abot niya dili sab siya mulungtad og dugay. Sa to pa dunay mutubo ay nga bungtod sa Roma, nya wala na pud gyapon. Tigid mao. Ngano man nga imo manghubad-hubaron nga niingon naman ng anghel. Ani akong sabungon si Bindilog ang anghel ani. Ingon ng anghel, ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. 5 nila napukan. Ang usa naghari pa, ang usa umalabot pa. Pero inig-abot sa usa, kadyot ra pud kay siya. E dili ni butang bungtod. Gawas ko nakipriba na ko nga ang 5 sa 7 ka bungtod nalangkat, unyang usa mutubo ay pa. O wala kay priba na, di ginamao. Sunod. Sa Revelation 17 verse 8 ug 11, sige ingon dire. Ang nakita mong mananap, ingon siya kana kuno Roma. Ang giingon sa anghel, ang nakita mong mananap, buhi kani adto, apan patay na karon. Sa ato pa nahibalo si Apostol Juan nga kaning mananapan ni patay na ni panahon na niya. Oh, patay na panahon ni Juan. Wala giingog, malatay pa. Patay na karon. Sa panahon ni Apostol Juan siya may giingnan. Ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na. Mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang 7 ka hari ug paglaglagon usab siya sama sa uban. Sa ato pa kanang mananapa nagkahulugan na og ikawalong hari. Kay naa may 7 ka bungtod, 7 ka hari. Kanang mananap mo na ikawalong hari. Mo na giingon dire sa verse 11,
ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na maong ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito. Dili gid pito ka bungtod. Pito ka bungtod, pito ka hari may meaning ana. So di siya literal nga bungtod. Symbolical siya. Ang kahulugan, pito ka hari. Nya ang ikawalo ana mo nang mananapa, magisakyan sa babae nga bigaon. Interpret mo kag imuhag butikan. Sunod, verse 12. Ang nakita mong napulo ka sungay. Oh. So ang mananapa na napunay napulo ka sungay. Mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan sila gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. Kaning napulo ka hari nga wala pa gani sila maghari. Kung maghari na ni sila, magdungan sila paghari inanang ikawalong hari. Ang pangutana, kinsa maning napulo ka mga hari ug asa man ni silang naging harian maghari. Unya, kinsa nang budi ka walo ka hari nga mo'y gipasabot sa pulang mananap ug sa pito ka bungtod. Asa po sila maghari? Sa verse 16, gingon dire, ang nakita mong babae, ang nakita mong mananap, dumtan niya ang babaye, iyang kanon. Ibutang-tang ang mananap mo ang batik ang Roma, unyang babae mo ang Batikan. Nakay dokumento, magidumtan sa Roma ang Batikan. Loy, takto lang kagimuha dag interpret. Buot-buot biya ka, di pa juga mo angkon. Ha, time na. Okay. Napay 15 seconds. Okay. Nagdali si Brad Jando nga kupuhan si Rosette pangutana. Oh, kay lami mapulbasa katubag lang. Okay, andam na? Andam na. Okay. 10 minutes cross examination. Basa pa imong baba nga nag-ingon ka. Ay, Objection. sa pa. Isa. Nagbasa pa yung baba sa iyang pag-ingon. Wala. Wala pa ko wala pa ko Sige. Ata talaga ka. Okay. 10 minutes interpolation or cross examination coming from the affirmative to Jando Alabado of Tagbilaran City. Okay. Timer starts now. Okay. Dili pa kudo kayo ningon siya kung mag-ingon ka nga ang pito ka ulo mo ang pito ka bungtod nasa laag ka ay pabuot-buot. Akong pangutana mo ni. Ningon man si Sok Fernandez sa Katinawan 2 nga ang pito ka bungtod nga gipungkuhan sa babaye sa Pinagayag 17 mao ang pito ka bungtod sa syudad sa Roma. Kinsay na bakak ninyong doon Sok Fernandez tubag? Yan tubag. Objection moderator, fallacy of loaded question ang pangutana. Moderator side no kay ang question ang iyahang pangutana gabase sa teksto. Unya ang teksto naggamit og pito ka bungtod. Unya sa iya moderator's time. Unya sa iyang pito ka bungtod gi-interpret ni Sok Fernandez. Nga mao ang Pito ka bungtod sa Roma. okay. Kung mao ka na nga naay interpretation, the question is valid. Kana, baba. Na sa kisugan. Counter sa ako moderator. Sige, counter. Ang counter na ko mao ni. Insakto iyang premise. Pero ang iyang pangutana kinsa may namakak. Si Sok o ikaw? Duha na kamatang sa fallacy moderator. Unang-una, fallacy of loaded question. Ngano man, kay naay pasangil na makak, kinsay na makak. Sa objection ko. Objection. Fallacy of loaded question kay naay pasangil. Mutubag ba kog si Sok o ako sama ra nga giangkon nakong namakako? Ha? Ikaduha, fallacy of false dilemma. Ngano man, wala sa gipapili nga tubag ang insaktong tubag. Kay wala ko nagsuting na makaksisok. Wa po ko nagsuting na makako. Busa duha ka matang sa fallacy ang naa sa iyang pangutana. Busa di ko mutubag. Kaya mo sa panutyang 4, ang pangutanang binuang dili dapat tubagon. Counter, Mr. Moderator, counter. Counter objection, counter, wapa, counter. Pagnaw na ko imong counter kaya nag-decide na sa nga di mo to ba. Okay, counter. Sige, Counter. paminaw mo Mutubag sa madali, mao ni. Wa ko nangumunang mangutana ko. Kay iyang gisulti Mr. Moderator, basta magsulti nga ang pito ka bungtod mo ang pito ka pito ka ulo mo pito ka bungtod sa Roma nasa laag. Mao nang nangutana ko. Niya may kang Socrates Fernandez Katinawan 2 pahina 77. Kinsa may namakak nilang duha.
Kaya nag-ingon man si Sok Fernandez, ang pito ka ulo nga na ang gilingkuran sa mga babaeng mananap, mao ang pito ka bungtod sa syudad sa Roma, tukma gayud, kay walay laing syudad sa kalibutan, gawas sa Roma nga dunay pito ka mga bungtod. Muna na makakukit sa Sige. Kinsay na makak nila duha? Moderator's time. Oh. Moderator's time. Ang akong klarohon karon, tinuod ba nga nag-ingon si Jando nga ang pito ka bungtod nga muingon nga mao ang Ang pito ka ulo. Pito ka ulo, ang pito ka Kabungtod, nasalaag. Ako nasalaag. Oh, nasalaag. Nasalaag. Oh. Gisulti ba na ni Brad Jando parang akong tanawon kung valid ba ang yang question? Wala ko nagsulti kaya nasa verse 9 mismo, ang pito ka ulo mo, ang pito ka bungtong nga gilingkuran sa babae, sila usab pito ka hari. Basta wala ko nagsulti na yung pangutanan niya. Okay. Strowman Okay, pa. okay. Moderator's time. Tungod kay wa man daw siya magsulti niya imong gi-premise, so imong objection is not granted. Another question. Another question. Sige. Wa man daw siya- Pero okay, no problem. Ang akong tema, nga gipamatod-an, ang Scarlet Woman, mao ang Roman Catholic Church. Excuse me, manag, tulo naman na sila kabukliha. Kinsa may matubang nila na? Kinsa matubang? Dili atong klarohon. Okay. Sige. Karon, ang ato diha, Imo nang i-object. ang ato diha mao ni siya. Ang akong pangutana, nagpahayag man ang standard reference nga ang Scarlet Woman sumala niini nga dictionary nga nag-ingon nga Scarlet Woman sa page 1124 nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17:4-6 first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Namakak ba ang maong standard reference or wala? Tubag. Objection, moderator, iyang Okay. giputol. Sige, what is your objection? Iyang giputol. Ang giingon dire, an abusive epithet. Bitaw. Oh, bitaw. Sige, padayon. Padayon. Aron, abusive epithet gani mga igsuon. Mananglitan imong asawa na suko sa bana, ginan niya, demonyo ka. Muna epithet. Nagbalik-balik ko nagsulti, demonyo ka, demonyo ka, demonyo ka. Muna abusive epithet. Ang pangutana, tinuod ba nga ayang bana demonyo kay gi-apply niya ang term demonyo, ang abusive epithet nga term siyang bana? Dili oy. Abusive epithet gani. Next question. Din sa Webster. Unsa na imo ha objection or Dili, objection na eh. Pangutana. sige, continue. Pangutana. Kay matod pa nimo tungod sa abuse of epithet mo to iyang definisyon. Natin ang definisyon. Kanang first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic. Klaro na nang gi-apply, pero iya man to interpretation. Diyan ko sa pangutana. Ni I. Webster and Unbright's Dictionary. Okay. Nag-ingon nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. O yonan sutakon. Nantubag. Ang Scarlet Woman sumala dire pahayag sa protestante. Moderator's time. Yeah, categorical ang question tubag ako sa dano sa. Usa sa putana niya? Balik ang pangutana. Ang ato pangutana, nagpahayag man ang Webster and Unbright's Dictionary nga ang Scarlet Woman mao ang Roman Catholic Church. Ang pangutana, kasaman kay kanay ng Xerox, bigay ka sa original. Ang ato pangutana, uyonan sa pakon, kay standard reference man. Okay. Supakon ako. Supak. Ano man, sumala dire ang Scarlet Woman a term applied to the Roman Catholic Church by some Protestant sects as an expression of their hostility. Amo ganang abusive epithet. Motubag na. Mangutan ako. Sunod. Nag-inom man din sa Concise English Dictionary nga ang Scarlet Woman, pagan Rome o people Rome. Supakon nimo. Supakon lagi ako na tungod kay imo nang gibasa ganina abusive epithet na siya. Sama ra ko nga giingnan sa asawa yang banag. Demonyo ka, demonyo. Ang term. Patay ko 1 minute. Lagi na tubag pa siya tubag ba. Relax. Okay. Ang obvious epithet balik-balik ko nimo. Usa ka paghingalan nga dili maayo gibalik-balik nimo ng abusive epithet. Sama karon gibalik-balikan na nagtawag ang Roman Catholic, mao kuno Scarlet Woman, epithet na siya. Nya gibalik-balik man mo ng abusive epithet. Next question. Sunod pangutana. Pag-ingon sa referensya na Scarlet Woman, abusive epithet,
Revelation 17:46 first applied to pagan Rome. Pangutana, pag-ausaba ka pag-abusar nga pagtawag sa pagan Rome nga himuon siya nga Scarlet Woman. Yes or no? Yes, abusado yun ang mutawag niyang Scarlet Woman. Mao ginitaw siyang abusive epithet. Kung nakasabot ka lang kag term epithet, di na kamangutana na. Next question. Okay, sunod po ta. Both Sabton, pag-ingon ni Sok Fernandez sa iyang libro na ang maong babaeng Roma, ang maong babaeng bigaon diha, aplikado sa paganong Roma, si Sok Fernandez usab, nito wala na kasabot sa abusive epithet. Yan tubag. Wala man naging si Sok Fernandez na yung apel ng Batikan. Kami Batikan dire. Moderators time. Misleading. Moderators time sa. Yeah. Ang pangutana, something categorical. Oh, something categorical. Si Sok Fernandez Marika. nag-ingon. Ako kabalo, si Sok Fernandez nag-ingon, ang babae sa pinadayag 17 nga bigaon, aplikado sa paganong Roma. Abusive epithet ba gihapon na or wa ba kasabot si Sok Fernandez sa abusive epithet? Okay, ito ba ka? Yes. Giingong gali si mong dictionary gali, an abusive epithet first applied to pagan Rome. First applied to pagan Rome. Abusive epithet gani, unsa man ka? Sa ato pa, o yun na nimo nga nagbutang-butang si Sok Fernandez sab nga iyang giakusar nga ang babae nga bigaon liprado sa paganong Roma. Niyan tubag. Wa mo siya kabutang-butang, epithet gani. Pananglitan imong asawa, ingno kag demonyo, ibutang-butang kag demonyo ka. Iya ra nang sayang nakasuko. Sama sa protestante, tawag kong tag Scarlet Woman, tungo silang kasuko. Epithet na siya. Next question. Balik kong pangutana. Kini bang pagsabot ni Sok Fernandez sa iyang pag-ingon nga ang babaeng bigaon aplikado sa paganong Roma o sa mali kamatang sa iyang kasuko sa maong Roma? Niya, moderator, objection. Okay, objection. Ganihara ko nagtubag. Ang giingon ni Brad Sok dire nga nag-refer sa pagan Rome, epithet na siya. Base sa imong dictionary, epithet na first applied to pagan Rome. Epithet ang giingon dire ni Sok Fernandez. Muna kong giingon. Natubag na. Laing pangutana galiso na ka. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo nga ang babaeng bigaon dili Roman Catholic Church. Nag-ingon pod ang mga referensya na Roman Catholic Church ni sa standard reference. Ang pangutana kinsay ang ituhan, ikaw o ang standard reference? Objection, moderator. What is your Fallacy of false dilemma na po. Basta wala sa kategorikal ang hustong tubag sa pangutana, fallacy of false dilemma na. Ano man, pareho kong nagsultig tinuod, pareho pa naging sa dictionary nga epithet na siya. Busta, fallacy of false dilemma. So the objection is granted. Tungod kay wa mo mag-abot ang inyong concept karon. Mr. Ang tanaw wala mo mag-abot. Mr. Moderator, bani Mr. Moderator. Iyang gipalab ang iya manggod nga punto og moingon ka nga ang babaeng bigaon aplikado sa paganong Roma usa na kamatang sa abusive epithet kana bang imong ibutang-butangan ba? Imong ipasipalaan kamo man abusive epithet. Imong ibutang-butangan ang usa ka tawo nga di tinuod. Walang nangutana ko. Pagsulti ni Sok Fernandez nga ang babaeng bigaon diha aplikado sa paganong Roma usa ba na kamatang sa abusive epithet? Okay. Murag wa gid mo no kay murag usa gitubag murag di na pud siya mudawat sa imong objection. Ato na lang karohon possibly nga sa laing book naka-paraphrase ang gi-state sa Pikas book. So di ta maghuman ani kay balikon ko posible nga sa ubang book na paraphrase pag-ayo mao'y gigunitan diri sa Pikas diha sa imo quotation lang. So di mo mag-abot, maglalis. Next question na lang. Okay. Yes. Matod ni mo brother Jando usa sa imong giingon nga ang babaye diha ni patay og mga santos dili Roman Catholic na kay wa mo gipatay. Pangutana. Niya man ko yung world history kasi siya nang nagidi. Sa page 137 nag-ingon. Kaya ako manigamit gani Mr. Moderator. Nag-ingon. Ang Roman Catholic Church ni patay sa mga taong dili mo dawat sa ilang doktrina. Buhat na nga tinarong o buhat na nga sinalbahis. Tubag. Objection, moderator. Okay. What is your objection? Akong objection. Pakasa sa niya be? Sa gingon diha. Sige. Ang gipatay mga santos kay ang imo kong premise. Sige. Ate Palacios Moderator. Ate Palacios Moderator. Klaro ha. Ate Palacios Moderator. Ang iya manggong premise
mga santos gipatay. Ako lay paklaro pabasa diya, kung mabasa ba diya, mga santos ang gipamatay. Sige, ato Ang basa. akong pangutana, Mr. Moderator, dili ni mislead. Ang akong pangutana, mabasa man sa world history na ang Roman Catholic Church nipatay sa mga taong dili mosunod sa ilang doktrina. Ang akong pangutana, sinalbahis ba na og tinarong? Moderator, duha ka palasi na moderator. Objection. Ah. Objection, moderator, duha na ka palasi. Una, fallacy of false dilemma. Ikaduha, fallacy of context to me. Kaya ang iyahang premise, naglitok yun siya, nagdungog yun ako. Nilitok siya, tigpamatay mga santos. Ibabasa sa diya nga santos ning pamatay diha. Pasig heretic na. Sige, ito basa. Balik ko na to aron ma-clarify pag-ayo tinuod ba nga imong gisulti nga nagpatay og mga santos aron atong gamiton human Ang iyang gisulti, ang babayeng bigaon ni patay og mga santos. Ang akong pangutana, niya may mabasa dere na ang Roman Catholic ni patay sa mga taong di mosunod sa ilang doktrina. Ang akong pangutana, pinarong ba ng buhata og sinalbahes? Moderator's time. Nag-ingon ba pod ka nga ipapatay ang mga santos? Naama sa iyang gibasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Baliw basa be. Revelation 17:6. Sulbaro na. Ato basahon. Biblia sa Kristohanong Katilingban. Be. Sige daw. Be. 17:6. Ato basahon. Sige daw. Hadlo ka basahon. Ay, ano duha-duha Ato lang mga i-clarify kung nag-ingon ba siya nga ipapatay ang mga santos. Iyang gibasa diri. Ato basahon na mo direto na 17 verse 6. Ingon dire. Nakita ko nga ang babayi nahubog sa dugo sa mga santos ug sa dugo sa mga martir ni Hesus. Iyang kaubang nga si Rinaldo kung di na nagsulti, ang meaning nga na, tigpamatay mga santos. Ano kung gingon ka ganina? So, ang point ani ron, ang dito sa side nga iyang sabot mo, ang gisulti. Oh, may yung sulti Dili na ko. iyang side. Oh. Di, ang akong Unang patay vote. Ang akong pangutana di, ang akong pangutana, kaning buhat nga sa usa ka relihiyon nga mabasa sa kasaysayan nga ang Roman Catholic Church ni patay sa mga taong di mosunod sa iyang doktrina, tinarong ba na nga buhat og sinalbahes aron hibalaan? Misleading question na po siya. Kay wala ang imong pagbato putang o premise, wala gi kaniya. Unya sulbaronon pa imong premise. So ayaw paghimog premise nga sa maong issues ang imong gihapin nga premise maglalisay pa mo. Mr. So ang Moderator. tawag ana misleading or fallacious question. Di, Mr. Moderator, ang akong affirmation, ang babae nga bigaon, Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church ni patay sa mga tao nga dili mo dawat sa iyang doktrina. Dili na mo isyo. Ang akong gipaminawa nimo, gibawang gipangutan natin ka nga nagingon man ka nga ang sa Roman next question Catholic nagpapatay og mga santos. Ako kang gipangutan Ah. Oo. Wa man daw kay ang libro ra man nimo mo Okay, nag-ingon. okay. So next question. Next question. Ang ingo ganina, atos na tanaw niyang libro, nabigingon da, namatay yung mga santos. Nagpamatay yung mga santos, nabigingon diha, for clarification. Kaya di pala gilikayan ako libro. 137. Bisi pa Oh, basta daw kung nabigingon da nga nagpamatay yung mga santos. 137. 137. Ah, Oh, sige daw. Nabigingon daw tipamatay yung mga santos. 137. Ipabasa. Sige be. Ora. Basa ito basa sa Moderator. Last mga taon na nato. Inawa niyo nga, nabay santos ha. Noong 1480, sinimulan nila ang Inquisition sa Espanya. I-bracket, na nagpakulong o nagpapatay sa lahat ng mga pinaghihinalaang di sumusunod sa mga turo ng simbahang Katoliko. Okay. At ang pagpuksa sa mga Muslim. Okay. Ang ako Muslim di ay? Ang ako pangutana diha, tinarong bang buhat o sinalbahis ba nga ang usa ka relihiyon mupatay sa mga taong di mosunod sa ilang doktrina? Ang ladder pala misleading- siya na. Misleading question tungod kay ang issue, ang Santos. Sige, ng God. sige. So, dili, misleading siya kayo. Misleading. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutan na. Sunod pangutana. Ang akong tema, Mr. Jando, ang Revelation 17, Roman Catholic Church. Unya, usas karakteristik niya, mupatay tawo. Santos. Santos, gingon si mong Biblia. Okay, sunod Santos. pangutana. Sunod pangutana, Mr. Jando. Sa ato pa, uyon na di ay ka nga ang usa ka simbahan, pacheck ang mga tao, basta dili santos, tubag. Dili ko yun. Di kaya. Actually, ang gingon si mong Biblia, ang ipamatay sa babaeng bigaon, ang mga santos. Oh, karon matod pa ni Rinaldo Condino, ang santos ipamatay, gumburza. Eh di santos ang Romano Katoliko, siya may gumburza. Nesgasyon. Ang akong pangutana, Mr. Jando, matod pa nimo nga ang gipatay sa babaeng bigaon, mga santos. Pero imong gi-justify, ang libro dili mo haom, kay dili santos gipatay sa Katoliko. Ang akong pangutana mao ni ba? Ang Roman Catholic kay nawasa man nga nipatay mga tao nga dili mo sunod sa ilang doktrina.
Gusto ba na nga buhat o sayop nga buhat? Objection, moderator. Okay. Fallacy of context to me lang gihapon. Nga naman, nahibalo magyud ta sa history of Inquisition. Ang tigpamatay sa ako sa moderator ha? Ang tigpamatay sa Inquisition, dili manggod ang Romano Katoliko. Ang tigpamatay ang Estado. Ako sa moderator ha? Iyaman tong pasanginlan. Orea, mubasa na lang ko para sa mga naminaw karon, mo kung ano mga naminaw. Ang ingon dire na yun lang ha. Kaaway na rin mga history. Ang ingon dire moderator sa Ano na lang, Mr. Kanang Bajendo. Kung kita na nga, misleading gud siya ang pangutana. Oh. Kay nagbago ba? Moderator. Ako sama-sama, Ang moderator. dating Roman Catholic Church man God. Lagi. Ako sa mga Ang point dito. magud ka ganiya katong issue nga Oo, lagi. Ako na lang to siyang gikuan. Ako na tong siyang gikuan. Munang nangutana ng koron, kay uyon ba ka nga pwede na patyon sa usa ka simbahan nga ang dili mga santos di po siya mo uyon. misleading na lagi siya kay ang issue katong ang Katoliko mo magpapatay mga santos. Di man po siya mauyon. So ang imong question niya. Sige. Mag-abot. Sige, haron mag-abot me. Haron So, mag-abot next me. question. Next question. Okay. Wala pa mo kami nag-abot. Mag-abot kami. Sunod pagutana. Okay. Ang akong tema, sumala sa Biblia ang referensya, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman. Ang akong pangutana, nakapamatuod ko sa referensya o wala? Tubag. Wala. Wala ka nakapamatuod. Kaya imong gina-abusive epithet man, di gyud mabawi nimo. Muna imo butan lang sa puputan mo imo nang giputol. Ano mo lito ka ang abusive epithet kay imo kong ilaron. Unang imo nang putlon. Wala ka nakapamatuod. Di gisupa ka sa anghel. Next question. Sunod pangutana, Mr. Janda. Sunod pangutana. Kaya wabag ko niya nakapamatuod na ako'y nabasang referensya nga ang Roman Catholic Church aplikado sa Roman Catholic Church. Ang Scarlet Woman aplikado sa Roman Catholic Church. Nawala. Moderator, yan na pong giputol. Lito ka lagi ng abusive epithet. Mr. Moderator, ikaw basa. Modern time, ang ilang pangutana, sumala sa iyang gibasa, miingon siya na ba ko'y nabasa. Moderator, ang pangutana So, niya, moderator, fallacy of false dilemma na. Ah, Dapat para makatubag ko sa pangutana, kung pituhon niya, abusive ang epithet. iyahang pangutana, may pagkaniigo gamay na naa siya nabasa sa iyang side. Sa iyang side. So tubagon nimo siya kung uyon ba ka sa iyang side. Sige, ano yan tubag? Wala siya nakabasa. Kaya ang basa. iyang nabasa, mato sa iyang Wala abusive Webster Dictionary, abusive epithet man. Abusive epithet. Onya, matod pa dire, protestant nagsulti. Therefore, bisang pag wala kay mabasa diha nga abusive epithet, na? giangko na didto nga abusive epithet na siya di ginamuhala nimo. Ako lang sang basahon ang iyang request nga ipabasa. Ingon diri oh. Wala nila hini. Dibasa na ako ni Dennis Presentation. Pwede ra. Scarlet Woman, the Roman Catholic Church, and unsa ni siya na Irisman. Opo. Dili, wala iris. Wala iris. Opio, unsa ni siya? Di maklaro man. Opprobrious term based on the reference in Revelation 28:1-6. Tanawa ang opprobrious word para ato ma-interpret properly. Sige. Pasig dili na. Atos na basa moderator ha, usa nang opprobrious moderator ha. Sige, atong Pero ito masabtan nato sa nang opprobrious. Okay, wait lang. Wala na. Agsa na. Di na ako makita, ewan mo ko data ron. Sige, opprobrious, wait lang, moderator. Opprobrious. Anong yung gigamit dire? Opprobrious, mo na siya kuan lang ha, wait lang. Karakter ba? Sagay lang kung tayo moderator kay kanang opprobrious na meaning ana, unsay meaning opprobrious? Tagay lang kung tayo moderator. Murag ayaw mo. Na-erase man sa gamay got. Delete. I-search lang. I-search mo sa Google kay marong motulid mo ng Google. Hostility, bitterness, malice, malicious. Mo na meaning sa opprobrious, malicioso. O di malicioso dito sa mga makalilisang o makauulaw nga pulong o binuhatan. Mapasipala, makapasakit sa dungog, makalapastangan. Buti pa sabot, kalapastanganan na sa Romano Katoliko. Okay, tanawa.
Mr. Moderator. Ang giingon din Mr. Moderator, ang Scarlet Woman, tungod sa iyang binuhatan, mao nang malapastangan siya. Kay mo patay ang mga santos, nagsimba og dili Diyos mo, na usa ka malisyosong buhat. Counter. Laos sa mga punon. Pataka mo lamang kang hubad. Counter, tanawan ako dire oh. Sige mo dire. Transitive o transitive. Counter. Karakter sa Scarlet Woman. Ano. Sama po noon. Ingon siya dire ha. Ikaw naman kapupusos mo kapalingon. Scarlet Woman, the Roman Catholic Church, an opprobrious term Bitaw. based on the reference in Revelation 17 verses 1 to 6. Opprobrious. Sa ito pa, kalapastanganan na siya nga termino para sa Romano Katoliko. O dili lang una yung kalapastanganan mo na siya. Dili mao. Gapasad ang Okay. konklusyon. Ikaw explain, moderator. Gapasad ang konklusyon. Sa manapa, ato sa nitiwason gamay naman lang 1 minute. Moderator. Sige. Ang dictionary entry nagpasabot nga ang termino nga Scarlet Woman gigamit sa uban nga mga grupo isip insulto o pagdaot batok sa Roman Catholic Church nga ilang gibase sa hulagway sa Babylon nga babae nga nagsulog og pula nga sa libro sa pahayag. So opprobrious kalapastangan na sa Romano Katoliko. Asama po ito niya nga kotisyon. Asama ito nga kotisyon. Wala na? Oo ka na. Mao na siya. Ano? Okay. Sige. Putdan? Okay. Ang sunod pa ko na. Sige. Kanabang buhat sa Last one Last. question. Kanabang buhat sa pagpatay sa usa ka iglesia o sa nakapagpalastangan o dili. Tuwag. Objection, moderator. Objection na bod. Fallacy of loaded question. Pala. Ano nga? Paminaw. Uy. Sige. Ako explain, moderator, ang anong fallacy of loaded question. Fallacy of loaded question, meaning, pag-research na good mo, unsa ng fallacy of loaded question? Fallacy of loaded question, pangutana na nga nag-uban o pasangil. Na masangil na siya nga nagpatay ang Romano Katoliko, wa pa siya ebidensya. Mao na nga fallacy of loaded question ang iyang pangutana. Okay. Is there any counter objection? Napa, 1 minute pa. Yan ay microphone mo diha. Ang akong pangutana. Okay na ka? Bro, okay na ka, bro? Ilolo. Okay ka? Okay, ang akong pangutana mao ni siya. Usbo na akong pangutana. Kaya ni-object siya nga akong pangutana mao ni. Kaya ang usa ang ilang gihuban nga definition, usa ka pagpalapastangan, pagpasipala. Ang akong pangutana, dili ba usa ka dakong pasipala ang usa ka iglesia nga mopatay sa tao nga dili mosunod sa iyang pagtulunan? Yes or no? Moderator's time. Lahi mo og interpretation ng induha. Wa mo magpareho. May magpareho. Ikaw, Lahiya. nanukad sa imong pangutana, gisukad sa imong interpretation, nga lahi sa iyang interpretation sa maong terminologies nga gigamit. Yes! So ang punto din ni mauni, dili dapat nimo na ipangutana niya kay dili man na mauyang sabot ang mao nga wording. Ang sabot sa iyang wording nga ang Katoliko sa iyaning side ba? Sa iyaning side. Mr. Butler, Mr. Ato nga di nagtanaw lang ko sa mga rason. Sa pika side ang iyang rason nga ang Katoliko mo gipanamas-tamasan. So karon mangutana kaniya kay nagpapatay imong antil sa papatay, di wa gapon mo magabot. Mo magabot. May untag nagpareha mo sabot para musud ang imong question. Di ka sud kay wa mo magabot. Di ang akong pangutana, mabuga ni ang akong pangutana niya Mr. Moderator, dili ba usa ka buhat nga pasipala ang usa ka relihiyon nga mopatay sa mga taong dili mosunod sa iyang doktrina? Kaya moderator style na po. Gikan man kuning isyu katong Santos nga ipapatay sa Romano Katoliko dito sa Revelation 17 nga gi-interpret ni John Do lahi pud ang imong interpretation. So ang punto din wag gihapon mo mag-uyunay. Dayon mo wa mag-uyunay. So may resulta sige lang kang akusan, sige siya panalipod. Sige. Sakto man kasi imong kaugalingon lahi man pud ang iyang sakto. Sao man ni ron. Sige. So wala lang. Last question. Last question. Mangutana ko Mr. Janto. Mangutana ko. Imong giingon ka na, nigamit man kong kag Babylonia ganihagod. Ako na lamang kang tugutan. Nigamit ka na ang writings ni Ellen G. White, imong igamit
ang akong pangutana. Kanang giingon ni Ellen G. White diha, nag-ingon si Ellen G. White nga ang Roman Catholic Church dili mao ang Scarlet Woman sa imong gibasang Ellen G. White. Wa mo kay literal ko gibasa ingon ana man. Di gamit sa libro ni Ellen G. White. Ang topic, may tungkol sa Scarlet Woman. As a negative, pangutanan ako siya, kanigamit mo sa libro ni Ellen G. White. Mangutan ako, nagsulti ba si Ellen G. White nga ang Scarlet Woman sa Revelation 17, dili mao ang Roman Catholic Church. Nagsulti or wala? Tubag. Modern time. Hinggambit ka ganiyawa. Oh, sige, ako tubagon. Wala nag-ingon. Ato sang klaro Ala? kay basi. Oh, Yes, mo kan. ginamit ko no ka. Tugmutubag ko base sa akong nabasa sa libro ni Ellen G. White. Ah, Okay, sige. ha? Wala siya nag-ingon na Roman Catholic Church na siya. Kaya ang giingon ni Ellen G. Ingon ni silang libro, nadara? Review and Herald Articles by Ellen G. White. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon. Wa kasapot. Mr. Moderator, ang akong pangutana, maone. Ang akong pangutana, nigamit man siya sa libro ni Ellen G. White, aron pagsagang sa akong tima, pagsupak sa akong tima, ang Roman Catholic Church, mao ang Scarlet Woman, na abay mabasa sa libro ni Ellen G. White, nga nag-ingon, ng Scarlet Woman sa Revelation 17, 1-5, dili mao ang Roman Catholic Church. Ipatubag na as a negative. Isa pa. Ang iyang paggamit manggod sa kang, ang iyang paggamit sa libro ni Ellen G. White, lahi sa imong gihuna-una. Ano ba gamit? Lagi. Negative siya. Sa paggamit niya, lahi sa imong gihuna. So ang iyang paggamit, dili, kung iyang gigamit, gamito nimo siya kung line of argumentation nga nagsubay sa isyo. Lahi man iyang paggamit. Sa ato pa wala siya sa balaod. Ay, banha, Darab, napildi na ka. So, Ayaw, napildi na ka. so time is up na lang. Kay gamay man jud kayo, din alanganin na. So wala ko'y kilabanan na minaw ra jud kog asa. Kay labing tinuod murag dili, murag pareha ta. Wala, napikon. Napikon, ay, nagyusak-yusak. Pikon mga. Napikon, mga kaigsonan, gihinang kong yusak. Okay. Hala, Okay. tama na, wala na. Summarize. So, 5 minutes. 5 minutes, negative. Okay, Brad Janto, for your 5 minutes, negative. Summary. It's your time. Okay. Mga kaigsonan, nadungog yun ninyo, no? Ang gihimo niya, ipamugos niya ang iyang interpretation. Ang iyang interpretation, sukwahi sa giingon sa anghel. Iyang interpretation, ang babaeng bigaon, Roman Catholic. Ang giingon sa anghel, ang babaeng bigaon, mao ang syudad sa Babylonia. O niya, ang giingon silahang kwan, sa ilahang propeta nga si Ellen G. White, ang Babylonia, protestante. Busa, wala niya napamatud-an ang iyahang tema tungod kay ang protestante, dili mo yun na katoliko. Di mo yun protestante Romano katoliko. Pero, iya ipamugos. Ikaduha, ipamulog niya, ipamugos niya, nga ang pulang mananak maukuno ang Roma tungod sa 7 ka bungtod. Unya ang 7 ka bungtod, dili man na literal nga 7 ka bungtod para i-apply niya ang 7 hills of Rome. Ang 7 ka bungtod, 7 ka hari. So wala gihapon na pamatud-an. Unya ang 5 niya ng 7 ka hari napukan na. Kung kana mo ang bungtod sa Roma, sa ito pa nalangkatag 5 ka bungtod ang Roma. Wala gihapon nakapamatuod. Unya ang usa niya ng 7 umalabot pa. O bungtod pa na, asa na tumutubo pa. Mga kaigsonan, mahilig lang yun ang Seventh-day Adventist magbutang-butang sa Romano Katoliko. Nakita man ni Raplo Chavez, gimakmak na ko ang iyahang debater. Gina ko giyusak. Liman mo na. Ingon bitaw ko ninyo sa akong post sa Facebook. Mga Sabadista, ayaw mo kasukog mo sayaw ko. Kay ang buot ipasabot ana, nakita na nako nga gimakmak na nako inyong debater nga giatbang sa ako. Maunang perti sukuan ni Raplo Chavez. Perti sukuan. Naramdaman gina ko yung kasuko ron. Sa kasuko niya. Oh. Pero ang importante mo ni, mga kaigsunan, Biblia, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon mo ang Romano Katoliko. Referensya, wala siya'y nabasa nga ang babaeng bigaon sa pagkamatuod mo ang Romano Katoliko. Ngano man, abusive epithet man. Abusive epithet gali,
paghingalan, namings na siya, paghingalan nga i-apply sa usa ka tawo nga dili gyud siya. Therefore, ang iyang tema nabungkag gyud ng Rigsonan. Wa siya ka matuod. Unsay strategy ko sabihin? Unsa nga strategy ang akong gihimo karong hapuna? Gisabong nako si Mitchell Bindilio sa pamahayag sa anghel. Na kamo na'y bahala mo sabot o kinsa may mas labaw na tong tuuhan. Si Mitchell Bindilio ba o ang anghel? Ang anghel wa gyud nagsulti nga Romano Katoliko na siya ra. Ang gingon sa anghel, mao na ang syudad sa Babylonia. Pero ingon siya Romano Katoliko na. Ha? Romano Katoliko, syudad sa Babylonia? Yu arana. Inyong libro ko sulti balik ko na ko to basa. To Review and Herald. Asa naman to? Wala man. Ingon dire nga ang Babylon mao ang Seventh-day Adventist. So dili na Romano Katoliko. Kinsay ni guba niya? Una, ang anghel. Ikaduha, si Ellen G. White mismo. Gilaparo ang iyang argumento. Mao na si Raplo Chavez sa likod, perting sukua. Mao na, at least, nalingaw ta karon kay, ay lakas ako ay lakas ako. Ay lakas ako. Okay, so, ang importante ani, wala ka mapanong kang SDA, usa pa isulti niya siyang final conclusion, nahibalo naman gid mo nga wala ka probe, ay namugtuan na niya. Next case, daghang salamat o maayong hapon kanyang tanan. Daghang salamat, Brad Jando.